Okay guys, so yung next natin na gagawin is i-design na natin yung slab. So marunong na kayo na pagko-compute ng mga moment coefficients sa one-way slab and now we're ready to design or to compute the number of bars or spacing ng bars kapag one-way slab. So under sa NSCP 2015, sinabi doon na meron tayong susundin na minimum area of flexural reinforcements in non-pre-stressed slabs. So sabi dito, a minimum area of flexural reinforcement AS minimum or AS min shall be provided in accordance with table 407.6.1.1. So under that table for non-pre-stressed one-way slab, ito yung pinapagamit sa atin. So for deformed bars with Fy less than 420, gagamitin nyo yung 0.002 times AG, where AG is the area or gross area ng concrete natin, which is equal to BH, wherein yung B natin is yung 1,000 mm. Okay? Yung H is yung kapal ng slab natin or thickness ng slab. Next, for deformed bars on welded wire reinforcement, or ito, deformed bars or welded wire reinforcements, pag greater than or equal to 420, ibig sabihin, mas malaki sa 420 or equal sa 420 or 420 and above. So pipili tayo ng dito sa dalawa na to kung ano yung lalabas na mas malaki. Okay? Yan. So that's it for minimum area ng reinforcement. So mamaya papakita ko kung paano siya kina-compute. Next, for minimum and maximum spacing naman ng ating flexural reinforcements. So for minimum spacing, mag-govern pa rin yung dati nating ginagawa. So 25 mm or diameter of bar or 4/3 ng diameter ng aggregates. And sabi dito, clear spacing shall be at least yung mas malaki dun sa or yung pinakamalaki dun sa tatlo. Okay? Next, for maximum spacing naman ng deformed reinforcement, sabi sa atin dito ay it shall be the lesser of 3H and 450. So yung pinakamaliit or mas maliit dun sa 3H and 450. Okay? So that's it for main reinforcement natin or yung flexural reinforcements natin. Now, for shrinkage and temperature reinforcements naman natin, so later papakita ko yung tsura nitong shrinkage and temperature reinforcements. So sabi dito, reinforcement shall be provided to resist shrinkage and temperature stresses in accordance with section 424.4. And the ratio of the deformed shrinkage and temperature reinforcement area to gross concrete area shall satisfy the limits in table 424.4.3.2. So ito yung nakalagay dun sa table 424.4.3.2. Okay, so ito yan. Same lang din siya dun sa kanina. So for Fy less than 20, 0.002 to. And for deformed bars or welded wire reinforcement, na greater than or equal to 420. So the greater of these two, yung gagamitin natin. And for maximum spacing naman ng shrinkage and temperature reinforcements, sabi dito, the spacing of the deformed shrinkage and temperature reinforcements shall not exceed the lesser of 5H and 450 mm. So, pipili lang kayo dito kung alin yung mas maliit. Okay? Okay, so pakita ko muna guys dito yung ating itsura nung main bars at saka yung temperature and shrinkage bar. So, kung mapapansin nyo dito, itong bar na nakaganito, ito yung tinatawag natin na main bars. Okay? So, yung nakaganito dyan. Siya yung magdadala ng bending ng ating slab. Okay? So, pag dito sa section na to, if we cut this section, pag kinat natin yung section na yan, makikita nyo dito yung dinrawing ko dun sa last na video natin na nasa taas yung reinforcements natin. Pag nag-cut ako ng section dito, makikita nyo yung for positive bending, nasa ilalim yung tension bars natin kasi nasa ilalim siya dito. And then dito naman sa kabilang side, dito sa portion na to, nasa top yung ating tension bars. Okay?
Tapos meron tayong reinforcement which is perpendicular dun sa bakal na 'to. Kung mapapansin niyo itong mga bars na 'to, okey? So, yung mga bars na 'yan, ang tawag diyan ay yung shrinkage and temperature reinforcement. So, designed 'yan to resist yung shrinkage and, temperature stress ano. So, since merong fluctuation ng, temperature natin, so kailangan natin siyang, ah, lagyan ng reinforcement, okey? 'Yan, so para mas malaki kita niyo 'no. So, ito yung ating main bars, itong mga 'to 'no. So, itong mga 'to, ito yung ginagamit natin for main reinforcement, itong mga blue. So, for negative bending, ito yung for positive bending, negative bending. Tapos itong mga green na nilagay ko dito, ito yung ating shrinkage and temperature bars, which is perpendicular dun sa main reinforcements natin or yung flexural reinforcements natin. Okay, so ayan. Then yung next na natin is magso-solve na tayo ng problem para mas maintindihan niyo. Okay, so try nating sagutan itong problem na 'to, okay? So, ito yung katulad nung kanina 'no, assume S1 equals 3.5 meters, S2 equals 4 meters, S3 na 3.5 meters, and L1, L2, L3 na 8.5 meters. So, using F prime of C na 28 megapascals and Fy na 280 megapascals, and ito yung slab details natin, okay? So, given here yung thickness ng slab and then the dead load which is sabi dito ay naka-include na yung self-weight ng slab natin. So, kung hindi pa siya naka-include, you need to add the weight nitong slab natin which is dapat naka-unit weight ng concrete times natin sa thickness. Kasi ang lalabas diyan ay naka-pressure and then saka mo i-a-add dun sa dead load natin, ano, kung hindi given or hindi naka-include, okay? Ayan. So, sabi naman kasi dito sa problem, 6 kPa, tas included na yung slab na self-weight. Also, yung live load natin is 2.4 kilopascal. So, sabi din dito, assuming that the supporting beams have a dimension of 250 by 400 mm. So, determine the required spacing and the recommended spacing of the reinforcements or main reinforcements of the slab 2. So, dito pinapa-design lang sa atin yung slab 2. And kung mapapansin nyo, ito yung nakuha na natin yung moment coefficients nito at saka yung mga bending moments dun sa previous natin na video. Ano? So, ilalagay ko na lang dito yung moment coefficient and i-design na natin yung ating slab. Okay? Yan. Yan. So, okay guys. So, kung mapapansin nyo, nilagay ko dito yung ating na-compute kanina or yung moment diagram na lumabas para dun sa slab 2 or dun sa previous video pala natin. No? Ito yan. So, kinuha ko na yung slab and then i-design na natin siya. So, kunyari, ito yung ating moment diagram. Ito yon. So, yung moment diagram na to, ginawa ko lang naka 3-dimensional para kita nyo. Ibig sabihin, itong side na to, makaka-experience siya ng 12.2945 kilonewton meter. Then, sa kabilang side, makaka-experience siya ng 12.2945 kilonewton meter na negative bending. Ganon din dito, no? And then, yung midspan natin, makaka-experience siya ng 9.7031 na positive bending. Okay? Yan. So, lahat yan, i-design natin. Okay, so since itong dalawa naman ay parehas lang yung bending, so pwede nating i-skip na yung design ng isa. Ano? Kasi same lang yung magiging spacing ng bakal. So, para ma-design natin yan, kunin muna natin yung so for supports, kunin muna natin yung MU kasi ang process nating design dito is para siyang rectangular beam, ano? So, sabi ko kanina, kukuha lang tayo ng 1 meter strip. Kuha ko dyan ng 1 meter. Yan. So, itong portion na to lang yung i-design ko. Siya yung
magiging parang representative nitong isang buong length na yan, which is yung ating 8.5. Ibig sabihin, every meter pare-pareho yung design niyan. Ano? Yan. So, ito yung ating 1,000. Okay? So, drawing natin muna yung ating slab. So, 1 meter strip. Sa support, dun sa kabilang support. So, yung bakal natin ay nandito. Ito yung ating D. So, ito guys yung 1,000 natin. Ito yun. Ito yung 1,000 na yun. No? Then, yung bakal natin yung nasa taas. For supports. Okay? So, ano yung mga parameters na kailangan natin? First, kailangan muna natin i-compute yung effective depth. Kasi meron na tayo ditong B. Ano? So, lagyan mo natin. Yung B natin is 1,000. Ang D natin is thickness nitong slab, which is itong H, minus sa concrete cover, minus sa kalahati ng bakal na gagamitin natin. So, dB over 2. Okay? Yan. So, dito walang binanggit na diameter ng reinforcement. So, ako na lang yung magsaset. Lagyan natin dito, use 12 mm diameter bars. Ano? So, nakalimutan lang natin lagyan. Lagyan na lang natin para alam natin yung magiging computation. Okay? So, to calculate the effective depth, so yung kapal ng slab natin is 125 mm minus the concrete cover. So, usually kapag slab, especially kung siya ay nasa interior, hindi siya exposed sa weather. So, yung nakalagay sa NSCP, 20 mm yung minimum cover natin. So, lalagay ko dito is 20 mm minus sa, ito ay minus, sa kalahati ng bar na gagamitin natin, which is 12 mm. So, 12 over 2. Yan, dito makukuha natin yung effective depth natin, which is equal to 99. Okay? Yan. Next, ano pa yung parameters na meron tayo? So, given here yung F prime of C natin, which is 28 megapascals. And then Fy, which is equal to 280 megapascals. Yan. So, for our MU sa supports, unahin natin yung 12.2945 kilonewton meter. Okay? Yan. So, anong next step? So, next step, parang nagde-design lang kayo ng beam. Kailangan natin kumuha ng coefficient of resistance, which is equal to Rn. Or yung Rn natin is equal to Mu over VBD squared. Okay? So, ganito yung typical na setup or na design process. Tatandaan for slabs, tension control yung ating madalas na section. No? So, tension control. Ibig sabihin, yung phi natin ay equal sa 0.9. Yan. So, lagay lang natin dito yung values ng 12.2945 times natin sa 10 to the 6 divided by 0.9. 1,000 dito, and then yung 99 squared natin. So here, makakakuha tayo ng Rn, and then you can calculate for the value of ρ using yung ating equation. Pero kahit di nyo sa ulo yon, you can use yung lang, diagrams natin to determine the value of AS. Yan, so we have here 1.3938 megapascals, okay? So next step, by formula, kung sa ulo nyo yung formula, pwedeng itong gamitin.
over Fy times sa 1 minus square root ng 1 minus 2Rn over 0.85 F prime of C. So dito, direct substitution, given yung F prime of C, given yung Fy, nakuha na natin yung Rn. Yan, so makukuha nyo na yung value ng rho natin. So 0.85 times yung ating 28 over 280 times natin sa 1 minus sa square root ng 1 minus sa 2 times 1.3938 divide natin sa 0.85 ng F prime of C natin which is equal to 28. Yan. So we have here 0.00 513. 0.005133. 3. Yan. So yan yung ating magiging value ng rho. And then to calculate yung AS, ano lang siya, 'di ba? Rho BT. So yung sagot natin 0.005133 times lang natin sa ito class ID. Rho BT siya. So ito ay 1,000 yung B natin, yung D natin ay 99. Yeah, so we have here 508.167 square millimeters, okay? Yan. So next na dyan, pag nakuha nyo na yung AS, you have to check yung ating minimum. Ano? So check AS minimum na nasa NSCP. So pag binalikan natin yung NSCP, yan. So according sa NSCP, ito yung minimum area natin ng flexural reinforcements. Ano? Dun sa non-pre-stress natin na one-way slab. So yung ating Fy, so take note, yung Fy natin guys is 280 megapascals. So, ibig sabihin, kung siya ay 280, siya ay less than 420. Okay? Therefore, kung less than 420 yan, we will use itong AS minimum natin which is equal to 0.0020 AG which is equal to 0.0020 B times H. Okay? Yan. Ito yung nakalagay sa bagong code. Ano? So, 1,000 times yung ating 125. So, kapag minultiply nyo yan, so, ito ay 250. Ano? Check natin para sure. So, 0.002 times 1,000 times 125. Yes, 250 square millimeters. Okay? So, take note, ito ay sa bagong code ha. Yung lumang code, ang ginagamit pa rin natin dyan na rho na minimum ay equal sa 1.4 Fy over Fy pala. And yung 0.25 ng square root ng F prime of C over Fy. And then, para makuha nyo yung AS minimum, yung raw minimum dito, which is yung mag-govern sa dalawa. So, larger nito, no? Pag minimum, larger, ano? Larger of these two. Yun yung tinatimes natin sa BT. Then, dun nyo pa makukuha yung AS minimum sa old code. Okay? So sa new code, ito na yung ginagamit natin. And, check natin yung ano. So, yung AS natin ay mas malaki sa AS minimum. Therefore, use AS. Okay? Pag mas maliit siya, pag yung AS natin ay mas maliit sa AS minimum yung gagamitin natin to calculate your spacing. Ano? Okay, so we will use AS. Then, ito drawing ko dito yung slab natin.
Okay? So, yung slab natin, 1,000 yung width natin, no? Ngayon, sabi natin sa ano, sabi dito, yung AS ay para dun sa 1,000 mm. Okay? Ibig sabihin, dun sa taas, kailangan magkasya dito yung AS. Okay? So, ang gagawin natin dyan, para makuha natin yung spacing, kasi kinuha natin pag slab class ay spacing. Okay? Gaano kadami yung gaano ka dalas natin lagyan ng bakal, ano? Or kung gaano, ano yung spacing nga, ano? Okay? So, para makuha natin yan, ah, i-ratio natin yung AS para dun sa 1,000. Okay? Yung single area ng bakal ay para dun sa isang space. Okay? So, pag nire-arrange natin itong formula, para makuha natin yung spacing, yung area ng bar, times natin sa 1,000, divide natin sa AS. Okay? Ayan. Parang nag-ratio and proportion lang tayo. AS over 1,000 equals sa area ng single bar over yung space niya. Ano? Okay, so to get the spacing, area ng bakal natin is, di ba, 12 yung ginamit natin. So, pi over 4 times 12 squared times 1,000 over yung ating area or AS, which is equal to 508.167. So, dito makukuha nyo yung value ng spacing natin. Store ko muna sa A ito. Mali. So, store ko muna to sa A, okay? So, pi over 4 times natin sa 12 squared. Then, divide natin sa A times natin sa 1,000. So, here makakakuha kayo ng 222.559. Ay, 222.559. So, tatandaan nyo, kapag spacing, you need to round it down to the nearest 10 or 5 or 25, depende sa inyong preference. So, pwedeng 220 yung gamitin ko dito. Okay? So, tatandaan nyo, kapag spacing, round down. Kasi ang reason dyan, sa pagliit ng space, sa pagdami ng bakal na kasya dito sa loob ng 1,000 mm. Okay? So, sa pagliit ng spacing, sa pagdami ng bakal na kasya dun sa 1,000 mm. Kapag thickness, and number of bars na i-design, yun ay round up. Okay? Yan. So, yun lang yung tatandaan nyo dito. So, sa atin kasi, more on spacing tayo kapag one-way slab. Okay? Ayan. Next, kapag na-compute nyo na, kasi ang pinapahanap sa atin dito, class, is yung required spacing. So, ang required spacing sa atin is, ito yung required. Ito talaga yung required. Okay, so yung recommended, we have to check muna kung ano yung sinasabi sa code. Okay? So, for recommended spacing, sabi sa code, check muna natin, no? Tingnan muna natin yung maximum. So, tinitingnan ko dito agad maximum. Hindi ako masyado sa minimum na kasi kung mapapansin nyo, kung 200 plus na yung ating spacing, hindi na siya bababa doon sa 25, sa DP, di ba? So, no need to check na din halos. Unless sobrang liit na yung value ng S na na-compute nyo. Ano? Okay, so for recommended spacing, tingnan muna natin yung S max. So, ang ating S max is the greatest
Sa lesser pala, no? Dito sabi niya. Lesser of 3H and yung 450 mm natin. So, dito guys, yung 3H natin na equals sa 3 times 125. Ito naman ay 450. So, 3 times 125 is 375 mm. Therefore, yung ating S max dito ay 375 mm. And since yung S natin na ipoprovide ay less than S max, therefore, use S equals, yung ating i-recommend na is 220. Okay? So, ito yung ating recommended spacing. So, sa drawing, ganito yan. Okay, so sa drawing, ito yung lalagay natin. Ito yung ating, ilalabelan natin. So, ito yung ating 12 mm diameter bars spaced at, titingnan nyo dito, no? So, sabi dito, 220 yung spacing natin na recommended. So, ito yung recommended, ano. Pag yung S natin ay greater than S max yung gagamitin nyo. Okay? So, since S is less than S max, you will use 220 as our recommended spacing. 220, lalagay ko lang dito. On centers, okay? Sa kabilang side, since pares lang sila ng bending moment, so ang ating recommendation dyan is the same. The same lang siya. So, ito lang din. 12 mm diameter. Bigyan natin ng bars. It's based at 220 mm on centers, okay? Ayan. So, next naman na gagawin natin is yung para sa midspan. So, repeat the process lang ano for midspan. Kunin ko lang guys yung parameters here. So, parameters natin ay yan. Yan, ulitin nyo lang to class actually. Gagamitin lang natin yung moment sa midspan which is 9.7031. Yan. Yan. So, tatanggalin ko na yung computation kasi same lang naman. Para dito sa T. Okay na tayo dito. Dito okay na rin. So, palitan natin to. Yung MU natin gagamitin is 9.7031. Ano? So, papalitan ko to. Then, since napalitan yung moment, mababago yung RN natin. Palitan ko to. Yan, kaya nyo na siya sulat, ano. Double check lang natin yung moment. So, dito set 9.7031. Okay. Balik tayo dito. So, palitan natin tong RN and then itong mga values dito ng ating RN raw at saka yung AS natin. Okay? So, hindi na siya 508.167. So, take note, nasa mids pa na tayo. Therefore, yung bakal natin class is nandito na sa ilalim. Yan. Nandyan na siya. So, this is your 1,000. Then, ito yung ating effective depth.
So, Rn natin, compute natin guys. So, 9.7031 raised to 6 over 0.9 times natin sa 1,000 times 99 squared. Yan. So, dito makakuha tayo ng 1.1 na Rn. Megapascals to. Yan. Tapos, substitute lang natin dyan sa formula. So, 0.85 ng 28 over 280 times natin sa 1 minus sa square root ng 1 minus sa 1 minus to guys. 2 times Rn which is nakastore sa A divided by 0.85 ng ating F prime of C which is 28 megapascals. Yan. So, calculate na lang natin. So, ano to? 1.1 tama. Yan. So, we have here 0.004024 004024. So, substitute lang tayo dito. Ito, hindi ko na-round off ha. I-times ko na lang siya sa 1,000 times 99. Yan. So, makakuha kayo dyan ng 398.36 mm squared. Now, kung babalikan nyo yung kanina, so yung ating AS minimum ay same sa buong slab natin. Therefore, 250 mm squared. Same lang siya kasi ang dinedesign natin ay isang buong slab. So, tatlo yung sections ng slab na dinedesign natin. So, isang ano lang din siya, ano. Isa lang yung ano nito property. So, 125 mm, then 1,000. Tapos yung FY naman is 280 MPa. So, walang nabago dyan. Therefore, yung AS minimum natin shall be the same sa lahat ng sections dun sa slab na dinedesign natin. So, since AS natin is greater than AS minimum, so use AS for our spacing calculation. Then, spacing natin, na-discuss ko na kanina, AB times 1,000 over yung ating calculated na AS. So, dito, meron tayong pi over 4 times 12 squared times 1,000. Divide natin siya sa AS, which is equal to 398.36. So, here, makukuha natin yung S natin, which is equal to, start ko muna to sa B. So, pi over 4 times natin siya sa 1,000. Wait lang. 12 squared muna pala. Times 1,000, divide natin sa nakastore sa B. So, calculate natin, no? Wait. Squared to, guys. So we have 283.906. So, ito yung ating required spacing. Now, if we want to recommend yung spacing natin, sabi ko nga kanina, i-round down natin. So, kanina, yung ating 222, ginawa kong 220. Pwede rin na 210. Okay? Kung gusto nyo natipid, 220, gagamitin natin. So, dito naman is 280. Or pwedeng 275 or 270. So, depende sa ano. Okay? So, 270, 280 pala. mm. Pero, hindi pa yan tapos kasi we need to check dun sa S natin or S max natin which is equal to lesser of 3H and 450. So, dito nag-burn ay 375, ano? So, yung S max natin is equal to 375 mm. So, since S is less than S max, use S, okay?
So, yung ating recommended na spacing is equal to recommended spacing is equal to 280 mm on centers. Okay? So, kung ilalagay natin siya sa detailed drawings, balik kayo dito. Yan. Itong ating main bar dito, yung nasa ilalim. Ano? So, 12 mm diameter bars spaced at 280 mm on center. So, saan ba nakikita yung spacing na yan? So, nakikita nyo dito is yung parang pinaka-front. Ano? Para makita nyo yung spacing na yan. Yan. So, ito guys yung spacing. Ito. So, yung ating 280, ito yung spacing na yan. No? So, ito yung 220. Pero guys, tatandaan nyo, kung ang detail ng bakal nyo ay yung binebend, dapat ito, tsaka ito ay pareho lang. So, therefore, kung ako ang maglalagay niyan, ito hindi ko gagamitin. Kung sa actual design, no? So, 220 yung gagamitin ko. Unless putol-putol yung bakal nyo. Unless hindi siya nakaganito na nakabend. Pwede kasi ang design natin is meron kayong reinforcement dito, let's say dito, tsaka dito. Tapos, wala kayong bend dito. Kumbaga, wala, naka ano lang kayo dito. Ito naka-extend. No. Tapos dito sa ilalim, iba yun. Ibang bakal to. Tapos ito din, ibang bakal. Naka-extend yan dito. Para sa kanyang development length. Okay? Yan, parang ganyan yung magiging setup kung gusto mo magkakaiba yung spacing. Pero kung gusto mo pare-pareho, yung pinaka maliit dun sa tatlo. Dito sa case na to, 220. So dito, kung i-design nyo siya, 220 yung gagamitin. No? Sa lahat na yun. Para isang bakal na lang siya na nakabend. Okay? Yan. So, ito yung 220. Yung mga spacing between bars na to. Okay? So, yan yung mga S natin. Pagitan ng mga bakal na ganito. Ano? Mga bakal na ganyan. Yan. So, that's it for for required spacing and recommended spacing sa main reinforcements natin. So, let's now proceed dun sa shrinkage and temperature reinforcements. Okay, so for shrinkage and temperature bars or reinforcements, nakalagay dyan sa code natin yung minimum area. So, yan na yung ginagamit. Wala na tayong ibang calculation dyan. So, same ito with the previous one, yung ating minimum area para sa one-way slab. Okay? So, ang gagawin lang natin dito is kukunin natin yung raw, which is equal to raw minimum, which is equal to AS minimum, over yung gross area daw ng, sabi dito, gross concrete area. So, AG. Okay? So, raw minimum natin, ang FY na nasa problem natin is 280 MPa. No? So, given ito. So, therefore, yung ating raw minimum is equal to, ito yun, no? Less than 420. So, 0.002. So, for our AS minimum, equate lang natin yan sa raw minimum times yung gross area ng concrete, which is equal to BH. Yan. So, AS minimum natin is 0.002. B natin 1,000. And then H natin is 125. So, for our AS minimum, ganun ulit yan, no? Same lang sila. So, siya ay 250. Yan, 250 square millimeters. Okay? So, next step dyan is, kukunin natin yung spacing. So, for our spacing,
Ganun ulit, 1 meter strip yan. So, AB times 1,000. Di-divide lang natin siya sa AS natin, which is itong AS minimum natin. Okay? So, ah, let's say wala naman nabanggit kung anong diameter ng shrinkage and temperature bars natin. Pero usually yan ay 10 mm. So, lagay na lang natin sa problem. Okay? Depende kasi yun sa designer din. So, yung pinakamaliit na bakal na gamitin natin, yung nasa code natin. No? So, maglagay na lang ako dito ng note. Use na lang. Use 10 mm bars for shrinkage and temperature reinforcements. Okay? Ayan. So, using 10 mm bars, yan, lagay ko lang dito. So, pi over 4 times sa 10 squared times natin sa 1,000. Divide natin guys ito sa AS natin na gagamitin, which is yung minimum. So, here makakakuha kayo guys ng, palitan ko na lang ito ng 10. And then yung B gagawin ko itong 250. So, here makakakuha kayo ng 314.159. mm yan, naka-spacing tayo, no? So, mm. So, therefore, dito ay 310 mm yung i-recommend natin. Pero check nyo yung maximum. Sabi kasi dito, yung spacing ng deform shrinkage and temperature natin na reinforcement shall not exceed the lesser of 5H and 450. So, for S-max, so lesser of, check natin, no? 5H naman, tapos ito ay 450. Okay, so 5 times 125 or 450. So for sure, mas malaki yung 450. Mas malaki yung 5 times 125. So 625 to, ano? So use S max equals lesser, no? So lesser of is 2. So 450 mm. And for our conclusion, since yung S natin ay less than sa S max, therefore use S equals 310 mm. So sa temperature bars natin, makikita nyo to sa drawing kanina. So balik tayo sa drawing. So nakalagay dito sa drawing, yan, ito. Yung temperature bars, kung makikita nyo itong mga bilog-bilog dito, yan. Yan. So ito yung mga temperature bars natin. So 10 mm, diameter temperature bars or temp bars. Spaced at 310 mm on centers. Okay? So yun na lang yung ating magiging conclusion. So yung tinutukan dyan na 310 is itong spacing nitong mga bakal na to. So this shall be 310. Yan. So 310 yan lahat. Okay? Ayan. So, ayan. That's it for design ng ating one-way slab. Okay? So thank you guys for listening.